Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa sandaling ito. Ngunit batid kong hindi basta-basta ang sinapit ng aking mga magulang nang minsang magbakasyon kami sa aming lumang bakasyunan sa Capiz. Alam kong masakit ngunit kailangan kong harapin ang kung anumang pangyayari ang kinasangkutan ng aking pamilya. Malubha at kahila-hilakbot, lalong-lalo na kapag naiisip ko na kaya lang naman nangyari iyon ay dahil sa mga bagay na may kinalaman sa pagtuklas ko sa isang lihim na kahit kailan ay hindi na pala nila nais na mailabas pa. Ang aking mga magulang ay pinatay, Kuya Bari. Pinatay sila ng mga aswang na naninirahan sa basement ng luma naming bakasyunan sa Capiz. Nagulat na lamang ako nang gambalain kami ng isang nakasusulasok na amoy habang nagpapahinga sa aming sari-sariling mga higaan, kaya napilitang bumangon ang aking papa para tignan kung ano nga ba ang nangyayari. Kahit binata na ako, hindi ako hinahayaan ni Mama na humiwalay ng silid kahit pa may kanya-kanya na kaming kama. Sinubukan kong sundan si Papa nang makarinig kami ng kalabog sa ibaba, pero naging mariin ang pagtanggi ni Mama. Siya na lamang daw ang susunod at wag na wag daw akong bababa kahit na anong mangyari. Gustuhin ko mang sundin si Mama pagkaalis niya ay hindi ko maiwasang suwayin siya. Mas lalo kong gusto talagang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari at bakit may kaguluhan sa ibaba gayong 10 oras na ng gabi. Hindi ko inaasahan ang nakita kong tagpo habang maliksing umiiwas si Papa sa mabilis na pag-atake ng isang nilalang sa kanya. Itim na itim ang balat nito. May mahahabang pangil at mapupulang mga mata. May mahabang dila at nakakatakot na buwaghag na buhok na kayang pumulupot sa taong malikot. Nakita ko nang atakihin ng nilalang si Papa at natamaan sa dibdib dahilan para mabutas ang kanyang katawan. Ni hindi ko man lang nagawang sumigaw ng hugutin ng aswang ang kanyang puso at walang habas na nilantakan. Nagkalat ang sariwa niyang dugo na ikinataranta ni Mama. Nagulat ako dahil pati siya ay may kaalaman sa pakikipaglaban at sinubukan pang hablutin ang buntot pagi na naroroon. Kaso nga lang mas mabilis ang galaw ng aswang. Una siyang nasunggaban nito na kagaya ni Papa ay binutasan din ng dibdib at tinanggalan ng lamang loob. Pareho silang bumagsak sa sahig, duguan at wala ng buhay. Hindi man ako bumaba, nakita ko naman ang lahat ng nangyari. Nasaksihan ko ang krimeng hindi ko akalaing pwede palang maganap sa tunay na buhay, kaya dali-dali akong naghanap ng tulong. Tumalon ako mula sa bintana sa tulong ng isang may kahabaang kumot para makapunta sa istasyon ng pulis na nasa kanto lamang namin. May mga kasama naman akong tao pabalik pero hindi na namin naabutan ang aswang. Sinundan pa namin ang patak ng dugo papunta sa basement pero wala naman kaming makita. Iginiit ko na nakita ko mismo. Nakita ng dalawa kong mga mata kung gaano kasuklam ang mga aswang na umatake sa kanila. Marahil walang nais maniwala pero iyon po ang pawang katotohanan. At kailangan kong makabalik sa Capiz para mag-imbestiga sa naging kamatayan nila. Lalo na't iba ang sinasabi ng mga pulis sa akin. Ang aking mga magulang daw ay naaksidente lamang. Gayunpaman, walang may nais maniwala.
walang katotohanan ang lahat ng iyon. Saksi ako sa lahat ng mga nangyari. Kuya Barry, ako nga po pala si Alvin, 25 anyos, isang store owner na ngayon ay nakabase dito sa Maynila. Dati kaming taga Laguna, ngunit nang mamatay po ang aking mga magulang, napilitan akong ibenta ang kanilang mga properties bilang pagsunod sa last will and testament na oras daw na may mangyari sa kanila ay kailangang ibenta ko ang lahat at wag nang babalikan pa ang nakaraan. Nakalulungkot lang isipin, kailangan kong sundin ang mindset na nais nilang gawin ko. Para kasi sa akin, hindi naman ako ang tipo ng tao na mahilig tumakbo at tumakas sa aking mga problema. Hindi magandang solusyon na talikuran na lamang ang lahat ng bagay na pwede pang malutas. Kaya kahit nawala na ako sa Laguna, hindi pa din sila mawala sa aking isipan. Kailangan kong matutunan na maghanap ng paraan para malaman kung anong klaseng mga nilalang ba ang pumatay sa aking mga magulang, lalong-lalo na at hanggang ngayon ay laman pa din sila ng aking mga panaginip. O tama bang sabihin kong bangungot? Nang araw ding iyon, muli akong bumiyahe papuntang Capiz. Wala akong ibang dala maliban sa pera. May mga gamit pa naman ako sa lumang bakasyunan kagaya ng mga damit at sapatos. May pagkain pa naman doon na nataong kaka-grocery lang ni Mama bago po mangyari ang trahedya. Hindi ko na namalayan ang bilis ng aming biyahe. Basta na lamang natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo na sa harapan ng aming lumang bakasyunan sa tapat ng isang malawak na farm. Bumuntong hininga ako. Walang kahit na sino ang nasa property dahil ipinagbabawal ito ng mga pulis. Maliban sa akin na siyang nagmamay-ari na. Kaya't magagawa ko na ang lahat ng naisin ko sa lugar na ito. Natatanaw ko pa sa malayo ang mga kulay dilaw na tape na nakapalibot sa kabuuan ng bakasyunan, kaya napahinga ulit ako ng malalim. Pakiramdam ko nasa loob ang sagot sa lahat ng katanungan ko. Kailangan ko lamang lakasan ang aking loob para naman magawa kong labanan ang aking takot. Dahan-dahan na akong naglakad papalapit sa bakasyunan. Maganda at matibay ang pagkakagawa nito na kung naaalala ko ay sinabi ni Mama na itinayo pa raw ito ng kanyang mga ninuno noong pang 1890. Yari ito sa makalumang mga materyales kaya nagmumukhang panahon pa ng Espanyol ang itsura ng nasabing tahanan. Maraming nakalagay na mga palamuti sa may lanay. Ito yung mga kakatuwang rebultong yari sa kahoy. Para bang inukit ang kanilang mga muka sa kapirasong kahoy at nilagyan ng plastic varnish para kuminis at mailayo sa maagang pagkabulok. Maganda namang tignan ang mga palamuti kung kaaya-aya lamang sana ang mga hitsura nito. Kaso nga lang Kuya Barry, hindi ko gusto ang mukha na nakaukit sa mga ito. Mukha kasi ito ng iba't ibang uri ng mga aswang. Hindi ko maiwasang matakot sa akin nakikita. Pakiramdam ko anumang oras ay magkakaroon bigla ng buhay ang mga inukit na bagay na iyon at walang awang mananagpang ng mga inosente. Lamang iba ang naging sitwasyon ni na Mama at Papa. Huminga akong muli ng malalim at hinawi ang yellow tapes saka ako pumasok. Napapikit ako nang dumampi sa aking balat ang malamig na simoy ng hangin na tila ba sinadyang sumalubong sa akin para sabihing matagal na nila akong hinihintay.
Bakit hindi? Halos 1 linggo na din akong hindi nakabalik sa lugar na ito. Walang anumang nagbago sa itsura ng lugar. Nasa ayos pa rin ang lahat at may mga kandado ang bawat mahalagang pintuan kagaya ng attic, master's bedroom at ang basement. Gustuhin ko mang halughugin isa-isa ang bawat silid ay alam kong kailangan ko munang pakiramdaman ang mga ito. Hindi pwede na masayang lamang ang oras ko. Dumiretso ako sa salas at natulala sa kawalan. Hindi ko akalaing ang bahay na siyang tinuring na pinakaligtas na lugar ay siya pang magpapahamak sa aking mga magulang. Nakita ko ang lugar kung saan banda bumagsak ang aking mga magulang. Naroon pa rin ang ginuhit ng mga pulis at ang mga kaunting gamit ding nawasak. Napagpasyahan kong dito na mismo hihiga pero wala akong balak na pakialaman ang mga nakalagay doon bilang paggalang sa mga pulis. Kahit pa tinawag nila ako na isang baliw matapos kong i-anunsyo kung ano ang nangyari sa amin. Inilabag ko ang aking bag sa lamesa at kinuha ang isang bawang. Piniga ko ito sa aking kamay at ipinahid sa aking buong katawan. Alam kong wala akong laban sakali mang piliin kong magpunta ng mag-isa, pero wala na akong mapagpipilian pa. Kaagad akong naglakad papunta sa basement. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ko alam kung ano nga ba ang naghihintay sa akin doon. Ngunit sigurado ako na may kakaibang mga bagay na nagtatago sa loob ng silid na iyon. Gamit ang isang alambre, sinubukan kong buksan ang nakalak na doorknob. Pinakinggan kong mabuti ang seradura hanggang sa mag-click ang nasabing lock at magbukas iyon. Dahan-dahan kong ipinihit ang doorknob pabukas. Umingit ang lumang bisagra na nagdulot ng kakaibang tensyon sa aking buong katawan. Heto na, alam kong mangyayari na ang nais kong gawin. Malalaman ko na ang mga bagay na nagtatago sa likod ng silid na iyon. Bumuntong hininga ako at kinuha sa aking bulsa ang isang penlight. Ito lamang ang natatanging ilawan na mayroon ako, ngunit ayos lang ito. Makakatulong din naman ito para matanglaw ko ang liwanag. Pumasok ako at bahagyang naubo nang sumalubong sa akin ang alikabok na tila ba ilang dekada nang nakakulong sa silid na iyon. Hinawi ko ang mga agiw at tuluyang naglakad habang pinapagpag ko ang aking sarili. Tahimik sa loob ng silid. Malamig at maalikabok. Gayunpaman, nakikita ko ang mga bagay na kay tagal nang nakatago sa lugar na iyon. May mga lumang litratong naka-frame, mga lumang gamit, mga kahon, mga malalaking orasan. Sa isang sulok ng kwarto, napatda ako nang may matanaw akong isang malaking bagay na alam kong kakaiba sa lahat. Isang napakalaking painting na kasukat ng pintuan. Lumapit ako doon upang tignan kung sino nga ba ang nakapinta. Napakunot bigla ang aking noo. Marami silang nasa larawan. May mga babae, lalaki, bata at matatanda. Hindi lamang ito isang simpleng larawan ang naroroon. Naglalarawan ito sa naging buhay ng aming mga ninuno sapagkat nakikita ko sina mama at papa sa paanang bahagi ng painting.
Medyo maayos pa naman ang nakikita ko sa mga iyon hanggang sa kalaunan. Naging madugo at kasuklam-suklam ang mga bagay na nakapinta sa ibabaw na bahagi ng nasabing ipinintang larawan. May mga nilalang na kumakain ng lamang loob ng tao. Mga nilalang na nakatingala sa kadiliman ng gabi habang nakatanaw sa nagliliwanag na bilog na buwan. Habang tumatagal ay napapaatras na ako dahil sa takot. Gumagapang na yata ang kilabot sa aking buong pagkatao, kaya naman gayon na lamang ang panginginig ng aking mga kalamnan. Alam kong may mga lihim talaga na nakatago sa aking pamilya, ngunit kung tungkol sa tunay naming pinagmulan ay hindi pa ako nagkakaroon ng linaw kung ano nga ba talaga. Dahan-dahan kong sinalat ang painting. Dinama ko sa aking palad ang magaspang nitong tekstura. Sinadya kong tagalan ang paghimas doon hanggang sa tuluyan ng may masalat akong isang bagay. Muli ko itong sinuri at napamulagat ako nang mapagtantong isa iyong doorknob. Pinihit ko ang nasabing seradura at nagulat na lamang nang makitang bumukas iyon. Ganun na lamang ang pagkamangha ko, Kuya Bari, nang makitang isang walang hanggang tunnel na yata ang naroroon. Iisang mahabang kuweba. Imbis na matakot, pumasok pa rin ako dito. Pababa ito ng pababa hanggang sa muli na naman akong humakbang paakyat. Sa bandang ibabaw ng hagdan, nakita ko naman ang isang kalawanging pintuan. Hindi ito pangkaraniwang pinto dahil pabilog ang pintong iyon at may kakaibang seradura kagaya ng mga pintuan ng barko o kaya ay iyong katulad ng sa mga safe na may nakatagong kayamanan. Yung para bang may lock na paikot na manibela. Hindi ko lang alam kung anong tawag doon, Kuya Bari. Nagsimula ng kumabog ang aking dibdib habang dahan-dahan ko itong itinulak pabukas. Hindi ko alam kung ano nga ba ang mayroon sa kabilang banda, pero pakiwari ko ay may makikita akong mga bagay na hindi ko lubos na maisip na naroroon pala. Akala ko nga kayamanan ang nagtatago sa likod ng pintuang iyon, ngunit nang tuluyan ko na itong mabuksan ay kaagad na bumaha ang liwanag. Saglit kong tinakpan ang aking mga mata nang masilaw sa liwanag, pero kalaunan nasanay din ang aking paningin. Hindi ako kaagad nakagalaw nang tumambad sa aking harapan ang isang malawak na bakuran na tila ba imposibleng magkakaroon sa aming bakasyunan. Kay tagal na akong dinala ng aking mga magulang sa bahay bakasyunan na ito, ngunit ngayon ko lamang nasuyod ang basement. Hindi ko alam na may nagtatago palang malaparaisong lugar na ganito rito, kaya gano'n na lamang ang aking pagkalito. Bakit itinago ni na mama at papa sa akin ang tungkol dito? Pinagmasdan ko ang paligid. Napakaraming halamang namumulaklak kahit saan. Ang Bermuda grass ay tila banig na nakakalat sa malawak na bakuran. Hindi nakatiis na lumabas ako at naglakad-lakad doon. Napagtanto ko na ang nilabasan ko ay isang mausoleo na tila ba pagmamay-ari ng isang napakayamang pamilya. Mas lalo akong namangha sa aking mga nakita. Parang napaka-imposibleng isiping may mga lugar na nagtatago sa bandang ito ng bahay namin. Ni hindi ko nga matukoy kung ano ang lugar na ito ay parte pa ba ng Pilipinas o hindi na. Wala sa sariling naglakad ako sa kalsada. Hindi ko nga alam kung saan ako humuhugot ng lakas ng loob na magpunta doon. May parte ng aking isipan ang nagsasabing
Masyadong delikado ang lugar na iyon para sa akin. Ang isang parte naman ay nagsasabing kailangan kong alamin kung ano nga ba talaga ang naroroon. Para kasing mahiwaga ang mga nakikita kong mga bagay doon, Kuya Bari. Kalaunan, sa tagak ng aking paglalakad ay may mga natatanaw na akong kabahayan. May mga naglalakihan ding establishmento, mga tindahan at simbahan. Nakita kong mayroong ospital at punerarya, mga istasyon ng pulis at pampublikong sasakyan. Literal na nasa isa akong lugar na hindi ko alam kung nasa Capiz pa ba. Kakaiba kasi ang klima sa kanila. Malamig ang hangin. Para bang araw-araw ay Pasko. Tapos may mga bata pang malayang naglalakad sa kalsada na hindi naman sinasaway ng kanilang mga magulang. Gustuhin ko mang batiin ang mga ito ay parang bigla silang nagtatakbuhan na animoy iniiwasan ako. Gusto ko mang magtaka, Kuya Bari, ngunit hindi ko po alam. Sa kalalakad ko po, humantong ako sa isang lugar kung saan may eskwelahan. Nakikita ko ang mga street vendor na abalang-abala sa pagtitinda ng kanilang mga lutong pagkain. Ewan ko ba, lumapit ako dahil bigla akong tila nagutom. Kaso nga lang, nang pipili na sana ako ng makakain, ay nagimbal ako. Kakaiba ang mga karning nakalatag sa bawat stall. May mga tenga, may ilong at mata ng tao. Sumama bigla ang pakiramdam ko sa aking nakita, ngunit ang matandang babae ay tila naaaliw na pinagmamasdan lamang ako. Sabi pa niya, sa una lang daw sasama ang pakiramdam ko. Pero kapag natanggap ko na ang pamana ng aking mga magulang, ay nakasisiguro daw siya na masasanay din ako. Napakunot ang aking noo sa kanyang sinabi. Para kasing may mga bagay na hindi ko matukoy kung bakit nagagawa pang sabihin sa akin ng matanda ang mga bagay na iyon. Para bang nainsulto tuloy ako. Para niya kasing ginagawang katatawanan ang aking mga magulang gayong patay na ang mga ito. Tinangka kong sakta ng tindera, ngunit bago pa man mangyari iyon, 3 taong hindi ko kilala ang nagmamadaling lumapit sa akin. Tinuturo nila ako na para bang isa akong takas sa kulungan. Kaya naman, kahit hindi ko pa nalalaman ng malinaw ang tunay na kailangan nila sa akin, ay walang habas na nagtatakbo na ako palayo sa lugar na iyon. Nakakagulat lamang kasi lahat ng mga taong nakakasalubong ko ay nagugulat pero bumabati naman na nakapagtataka kasi dahil kilala nila ako. Mas lalo patuloy sumakit ang aking ulo kaya walang pagdadalawang isip na tinalunton ko na ang daan papunta sa bukid. Alam kong wala akong ibang maaasahan sa pagliligtas ng aking sarili, kaya ang pagtakbo papunta sa kakahuyan na lamang ang aking pinakamalaking pag-asa. Kaso nga lang, bago ako makarating doon, nagulat ako nang may madaanang palengke na mas nagpasama pang lalo sa aking pakiramdam sapagkat ang mga naroroong tinda ay mga kinatay ng tao. Nanlamig ako at hindi kaagad nakagalaw, lalong-lalo na dahil nakita ko ang nagtatakang tingin ng mga tao sa akin kung bakit iba ang aking naging reaksyon sa kanilang pinaggagawa. Mangiyak-ngiyak na umalis ako at ipinagpatuloy ang aking pagtakbo. Natatanaw ko pa nga ang 3 lalaki na bahagyang bumagal sa paghabol sa akin hanggang sa hindi ko na sila natanaw pa. Gayon na lamang ang aking pasasalamat. Malayo-layo na din naman ang aking tinakbo kaya wala akong ibang ginawa kung hindi ang magpahinga. Habang ako'y namamahinga, inilibot ko ang tingin sa paligid. Nagtataka ako nang mapansing tila
Iba ang hitsura ng lugar na aking napuntahan. May malaking bahay din sa unahan kung saan may napapansin akong nagwawalis, kaya lumapit ako doon para humingi sa kanya ng tulong. Tila kabisado ko naman ang daan papunta sa bakurang iyon ng mausoleo kung saan ako lumabas. Kaso nga lang, baka nakaabang doon ang 3 lalaki at patayin na lang din ako o may gawing masama sa akin. Hindi ko kakayaning masaktan ang aking sarili, lalong-lalo na't ang gusto ko lamang ay ang mag-imbestiga sa naging kamatayan ng aking mga magulang. Parang nakakalito na ang ganitong pangyayari na kahit kailan ay hindi ko inaasahan. Mabuti na lamang napansin ako kaagad ng matandang babae at siya man ay napamulagat nang makita ako, kaya dali-dali siyang nagtatakbo papalapit sa akin at hinila ako papasok sa bahay. Anya, hindi ko na daw dapat pa inungkat ang totoong kamatayan ng aking mga magulang. Lalo na at ayaw daw itong marinig ng aking mga tunay na magulang. Sa mga oras na iyon, Kuya Bari, hindi ko maiwasang magulat at magtaka dahil sa kanyang itunuran. Pinagdidiinan niya ang sinabi niyang tunay ko daw na mga magulang. Alam ko naman na masyadong siksik sa hiwaga ang aking pagkatao, ngunit ano ba ang magagawa ko? Kailangan ko ang mga kasagutan ngayon. Nagpakilala ang matanda sa akin bilang si Aling Celia. Siya daw ay ang kaibigan ng aking mga namatay na tagapag-alaga. Ang mga ito daw ay hindi ko raw tunay na mga magulang. Sila lamang ang pinagkakatiwalaan ng aking mama at papa para alagaan daw ako sa kabilang ibayo. Ayon pa kay Aling Celia, ang aking totoong mga magulang ay may lahing mga aswang. Samantalang ang nag-alaga naman sa akin ay may mga lahing santigwar. At noong gabi daw na namatay ang aking mga magulang, hindi sila basta pinatay lamang. Nakipaglaban sila para sa pagtatanggol sa akin dahil may ibang mga nilalang daw pala ang nagnanais na makuha ako para tuluyan ang hawaan ng pagkaaswang. Nang mga sandaling iyon, hindi ko na alam talaga kung ano ba ang aking dapat na maramdaman. Kinikilabutan ako sa isiping kayang-kaya pala akong hawaan ng mga ibang nilalang para lamang kalabanin ang sarili kong mga magulang na walang ibang hinangad kung hindi ang protektahan ako laban sa aming totoong lahi. Napaiyak ako dahil sa aking mga nalaman. Hindi ko akalain na ang mga taong nagbuwis ng buhay ay nakipagsundo lamang sa aking mga magulang para ako ay protektahan. Kaya naman sa totoo lang ay ipinagmamalaki ko sila. Hinangad kong makita sina mama at papa, ang tunay kong mga magulang. Sabi ni Aling Celia, pwede niya akong ihatid sa kinaroroonan nila. Kaya naman agad akong sumama sa kanya papasok sa isang malaking bahay. May karangyaan ang nasabing tahanan. Ganun pa man, nararamdaman kong tahimik doon at mukhang larawan ng pangungulila. Lalo na at sinabi ni Aling Celia na walang ibang anak ang aking mga magulang maliban daw sa akin. Sa ikatlong silid, sa ikalawang palapag ng bahay niya ako dinala. Kumatok siya ng 3 beses at dito na nga bumungad sa aking harapan ang isang may katandaan ding babae. Bakas sa kanyang mukha ang pagkabigla nang magkaharap kami, kaya sinabi niya sa akin na totoo bang nakikita niya ako sa kanyang harapan. Hindi ko alam at ayaw ko mang aminin, ngunit nakaramdam ako ng lukso ng dugo sa kanyang sinabi sa akin. Para bang nais na ipaalam ng aming paligid na siya nga talaga ang aking tunay na ina. Ang aking ama naman
ay naluluhading nakatunghay sa amin sa likuran ng aking ina, kaya gano'n na lamang ang panginginig ng buong kalamnan ko. Bago pa man kami magkayakapang tatlo, ay nagulat na lamang kami dahil nakita namin na biglang tumilapon si Aling Celia sa ibabang palapag at wala ng buhay. Dahil pala inatake siya ng mga aswang na sa pagkakatanda ko ay ang mga umatake sa kinikilala kong mga magulang. Nanginginig na ikinuyom ko ang aking mga palad, ngunit pinrotektahan ako ni ng mama at papa. Gusto nila akong iligtas, ngunit may nahagip akong bagay na siguradong makakasakit sa aswang na pangahaspang pumasok ng bahay na ito. Walang sabi-sabing hinablot ko ito at nagpatiuna ako sa aking mga magulang. Sinabi ko sa kanila na matagal ng panahon nila akong pinoprotektahan. Oras naman para sila na ang aking protektahan. Iwinasiwas ko ang latigo na may nakakabit na buntot pagi sa dulo, dahilan para mapaatras ang aswang. Nangangalit ang aking mga bagang habang pinagmamasdan nito. Tandang-tanda ko pa ang gabing inatake niya ang aking mga kinikilalang mga magulang. Tandang-tanda ko pa kung papaano nagmakaawa sa kanya ang mga ito habang naghahabol ng kanilang hininga. Walang awang hinampas ko ang aswang hanggang sa siya ay manghina ng tuluyan. Hindi ako nakontento at kinuha ko ang punyal na nasa aking pantalon saka iniumang sa kanya. Tama na ang ginawa niyang pagkuha sa aking mga mahal sa buhay. Hindi na ako papayag pa na mangyari iyon ulit, lalo na sa tunay kong mga magulang. Walang babalang sinaksak ko ang kanyang puso dahilan para tumiri kaagad ang kanyang mga mata. Bahagya pa akong napaigtad ng kumulog at kumidlat, kaya nang bumagsak ang aswang sa aming paanan, ay mangiyak-ngiyak na sinabi ni mama sa akin na isang mataas na uri ng aswang ang aking napatay. Para mailayo ako sa kapahamakan, dali-dali nila akong inihatid sa lagusan sa aming lumang bahay bakasyunan. Hiniling pa sa akin ng aking ina na tiisin ko daw muna ang matagal na pagkakawalay sa kanila at wag na wag bubuksan ng pintuan kahit kailan. Pagkasarado ng pintuan ay napayuko na lamang ako. Gulong-gulo pa rin ang isipan ko at hindi ko na alam ang aking gagawin. Lumipas ang maraming taon. Magpahanggang ngayon, Kuya Bari, hindi ko na binalikan pa ang pintuang iyon kahit alam kong naroroon ang aking mga tunay na magulang. Ngunit hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Alam na alam ko na magkikita kaming muli at iyon na siguro ang pinakamasayang araw sa aking buhay. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay maitampok niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Alvin. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga kasundo at sa ating butihing narrator na si Kuya Bari. Hangad ko na sana'y kapulutan ng aral ang kwentong ito ng inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Beroy. Kasalukuyan po akong naninirahan ngayon dito sa Pasay City, kasama ang aking pamilya. Mayroon po kasi akong karanasan na hindi ko po malilimutan. Kahit pa nga ilang taon na rin ang nakalilipas, doon sa lugar ng Antique kung saan ako ipinanganak. Ang pangyayaring ito ay kamuntikan ng magpahamak sa buhay ko at ng aking mga kaibigan.
Tulad ng karamihan, Kuya Bari, ay laking probinsya ako at hindi ko ikinahihiya ang tungkol sa bagay na iyan. Kahit na lumaki ako mahirap at hikahos sa buhay. Lumaki po ako sa hirap, kaya sanay ako sa mga mabibigat na trabaho. At halos lahat ng trabaho ay kinakaya ko, basta't mapapagkitaan at marangal na trabaho. Isang araw, inaya ako ng kaibigan kong si Tibor na magtrabaho sa baryong tinutukoy nito. Hindi ko na lang po babanggitin pa kung saan ang eksaktong baryong iyon, Kuya Bari. Respeto na rin sa mga kalapit baryo doon. Dahil sa maganda naman ang pasahod ay 1 linggo lang kaming magtatrabaho roon. Kaya napapayag niya rin akong samahan siyang magtrabaho doon. Ayon kasi sa kanya, mag-aanihan na raw sa palayang pinagsisilbihan ng kanyang kakilalang matandang lalaki, kung kaya naghahanap pa ng ibang tauhan ang amo nito. Isa pa, nanghihinayang rin ako sa makukuha kong pera kung sakali mang papasok ako doon. Dahil pambili na ng bigas namin iyon at gamot para sa bunso kong kapatid na kasalukuyang hinihika ng mga panahong iyon. Kaagad naman kaming lumarga na papunta sa baryong pagtatrabahuhan namin. Pagkarating namin sa bungad ng baryo ay naglakad pa kami papasok sa looban ng baryong iyon. Paglakad namin papasok ay napansin ko na pinagtitinginan kami ng mga taong nakatambay sa gilid ng daanan. Sa isip-isip ko noon, habang naglalakad kami papasok, siguro'y naiisip nilang mga dayo lang kami sa kanilang baryo. Kung kaya ganoon na lamang sila kung tumitig sa amin. Nakikita kong bawat bahay na nadadaanan namin ay abalang-abala ang mga naroroon at may kanya-kanyang ginagawa. Subalit, hindi ko maiwasang mailang sa kadahilanang may mangilan-ngilang mga tao ang nakatitig pa rin sa amin. Kahit na medyo nakalayo-layo na kami. Bahagya ko pang iginala ang aking paningin sa buong paligid dahil natawag talaga ang aking atensyon sa mga nag-uumpukang tao na panay ang tingin sa amin. At kahit nakalayo na kami ay nakatanaw pa rin ang mga iyon sa amin. Tay Balweg, ganito ba talaga ang mga tao rito sa baryo? Parang ngayon lang sila nakakita ng dayo. Tanong ko sa matandang nagdala sa amin sa baryong iyon. Kahit na hindi ako makatiis sa mga titig na iginawad ng mga taong naroroon. Bahagya pa akong nagulat nang sawayin ako ni Tatay Balweg at nagsabi ng, "Huwag mo na lang pansinin ang mga iyan. Magkunwari ka na lang na wala kang nakikita at napapansin." Wika niya sa akin sa pabulong na boses. Noong mga oras na iyon, Kuya Bari, ay hindi ko maintindihan kung ano ang ibig ipahiwatig ng matanda sa akin. Ngunit di kalaunan ay nagsabi itong hindi taga roon sa baryong iyon ang kanyang amo. At ang palayang sinasabi niya ay bagong bili lang umano ng kanyang amo. Dahil sa siya ang katiwala, kung kaya siya ang pinapunta sa baryong iyon upang anihin ang mga palay at magsama ng mga magiging tauhan niya. Siya nga pala, nasa 10 katao kaming magtatrabaho nang magkakasamang pumasok sa baryong iyon. Pang-11 si Tay Balweg. Makalipas
ang mahigit 30 minutos ay nakarating na kami sa palayan. Nakita kong may iilan rin ang naroroon sa palayan at naggagapas na sa katabing palay na nabili ng amo ni Tay Balwig. Panandaliang huminto ang mga ito sa kanilang ginagawa at tumingin sa amin na para bang tinitingnan kami maigi kung taga roon ba kami sa kanilang baryo o mga dayo lamang. Inutusan naman kami ni Tay Balwig na magtrabaho na nang sa ganoon ay matapos namin kaagad ang ginagawa. Makalipas ang ilang oras ay nagmando sa amin si Tay Balwig na magpahinga na umano kami dahil sa ilang oras na kaming nakatayo at nagtatrabaho. Kaya naman, kaagad na akong naglakad papalapit sa isang malaking puno ng duhat upang doon mamahinga. Malilim kasi ang parting iyon at medyo malamig ang hangin dahil nga sa malapit iyon sa sapa. Matapos mamahinga ng unti ay nagsimula na ulit kaming magtrabaho hanggang sa sumapit na ang takip silim. May isang kubo kaming tinutuluyan sa gilid ng palayan na para bang pinasadya iyon ng may-ari upang pahingahan ng nagbabantay sa palayan. Kaagad na kaming naghugas ng katawan ng mga kaibigan ko sa may sapang malapit sa malaking duhat. Habang si Tay Balwig naman ay natanaw kong nagsasaing na ito ng makakain namin para sa aming hapunan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Mga tol, hindi nyo ba napapansin ng mga tao kanina noong papasok tayo dito sa kanilang baryo? Pag-ungkat kong muli sa mga kaibigan ko dahil hindi talaga ako matahimik at para bang may katanungan sa aking isipan na hindi masagot-sagot. Oo nga tol, napansin din namin kanina yon. Kaya lang binulungan kami ni Tay Balwig na wag na lang pansinin. Sagot sa akin ni Rigor. Nagulat naman ako at napakunot noo sa kadahilan ng bakit naman magagalit ang mga iyon kung tinitingnan namin. Sila nga kung makatitig sa amin para na kaming kakataying buhay. Akmang magtatanong pa sana ako nang may biglang dumaang lalaki sa harapan namin. Tumawid iyon sa sapa mula sa kabila. Kaya napatingin ako rito. Subalit nang magtama ang aming mga mata ay bigla na lamang nanlisik ang mga mata nito at para bang sasakmalin ako. Kaagad na akong hinatak ng mga kasamang pabalik sa kubo. Nakita rin pala nila ang reaksyon ng lalaki. Ano yun? Bakit biglang nagalit sa akin ang lalaking iyon? Bulalas kong tanong. Hindi ko alam na narinig pala ni Tay Balwig ang sinabi ko. Kaya lumapit siya sa kinaroroonan namin at nagtanong muli kung ano ang sinasabi ko. Sinabi naman ni Rigor kay Tay Balwig kung ano ang nangyari sa amin doon sa may sapa. At noong narinig nga ito ng matanda ay bigla na lamang siyang napatampal sa noo. Diyos kong mahabagin, halina kayo't magsiuwi na tayo. Dalian ninyo. Utos sa amin ng matanda. Hindi ko talaga alam kung bakit ganoon ang naging reaksyon ni Tay Balwig nang dahil lang sa titig ay magkakagulo na sa baryong iyon.
Inuulit ko, magmadali na kayo at uuwi na tayo. Utos pa niyang muli sa amin. Kaya naman nagmadali na rin kaming maglikpit at nagbihis ng aming mga damit. Matapos naming magligpit ay kaagad na kaming naglakad palabas ng baryo. Makalipas ang 1 oras at tuluyan na ngang nilamo ng dilim ang buong paligid. At bigla na lamang kaming nagulat dahil sa may narinig kaming huni ng wakwak at kaluskos sa gilid ng talahiban sa dinadaanan namin. Ayan na ang mga aswang. Dalian nyo maglakad. Utos sa amin ng matanda. Nagulat naman kami at nangilabot dahil sa huni ng wakwak na naririnig namin. Bilisan nyo mga paglalakad nyo. Pag-aalalang sambit niya sa amin. Hanggang sa walang ano-ano ay bigla na lamang kaming napalingon sa likuran namin sa kadahilanang nakita namin ang isang lalaking nakahubad ng pang-itaas na damit. Nanlilimahid ito sa langis ang buong katawan at nagbabaga ang mga mata nitong namumula. Sa tanang buhay ko, Kuya Bari, ay noon pa lamang ako nakakita ng ganoong klasing tao na parang bang ang kanyang wangis ay kasing hugis iyon ng aso. Nagulat pa kami nang dumapa iyon at biglang kumaripas papalapit sa amin. Kaya naman nagsitakbuhan kami papalayo sa nilalang. Ngunit ang buong akala naming iisa lang ang nilalang na iyon ay nagkamali pala kami dahil sa nakita namin ang mga matang nagbabagang nakakubli sa talahiban. Nakaamoy na rin kami ng napakabahong amoy na parabang amoy nabubulok na patay na daga. Kung kaya napahinto kaming lahat sa gitna ng daanan. Nakita kong nagsasalita si Tay Balwig ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay may inilabas itong mahabang bagay na parang sinturon sa maliit niyang bit-bit na bayong. Napag-utusan lang kami na magtrabaho dito sa baryo. Wala kaming intensyong masama sa inyo. Ngayon, kung tinitigan man kayo ng isa sa mga kasamahan ko rito, ako na ang humihingi ng pasensya dahil hindi niya alam kung anong klaseng mga nilalang kayo. Wika ni Tatay Balwig sa nilalang. Bigla namang umangil ang nilalang, kung kaya namuestro na si Tatay Balwig sa amin na dahan-dahan umano kaming maglakad at pakiramdaman namin umano ang paligid. Kaya naman agara na kaming sumunod sa utos ng matanda. At sa kabutihang palad, Kuya Bari, ay nakalabas kami ng buhay sa baryong iyon. Pagkauwi namin sa baryo namin ay saka pa lamang ikinuwento ni Tay Balwig sa amin na iyong napasukan naming baryo ay kuta pala ng mga aswang at yung nakatitigan kong lalaki ay anak ng kanilang pinuno. Nalaman ko ring dating antingero pala si Tay Balwig at huminto lamang umano siya nang namatay na ang kanyang kaisa-isang anak. Sinabi niya rin sa amin na ugaliin naming huwag tumitig sa mga taong nakakasalamuhan namin, lalong-lalo na kapag dumarayo ka lamang. Dahil sa isa iyon sa ikinagagalit ng mga aswang, ang titigan mo sila sa mata, pakiramdam kasi nila ay hinahamon mo sila, kung kaya hindi ka uurungan ng mga ito.
Magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na kami muli bumalik pa sa baryo ng kuta ng mga aswang sa Antique. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Beroy. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Bago ko po simulan ang pagbabahagi ng aking karanasang ito, nais ko lang pong batiin ng magandang araw ang lahat ng tagapakinig, lalong-lalo na sa iyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Roger. Kasalukuyang naninirahan sa lugar dito sa Laguna, at ang karanasang ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari sa probinsya ng aking mga magulang sa Rojas. Medyo maselan po ang ibabahagi kong kwento, kaya hindi ko na po babanggitin pa ang pangalan ng baryo o bayan bilang respeto na rin sa mga naninirahan sa lugar na iyon. Noong ang edad ko ay 11 anyos pa lamang, naalala ko pa na mahigpit kaming pinagbabawalan ng aming mga magulang na magpagala-gala sa kung saan-saan. Dahil sa may bali-balita sa aming baryo ang mga nilalang na bantog sa pagiging aswang. Bata pa lang kami ng kapatid ko ay palagi nang naikwento sa amin ni nanay ang tungkol umano sa kapitbahay namin na ito. Ngunit dahil sa hindi pa naman kami nakakakita o nakakasaksi ng sinasabi niyang aswang, ay hindi talaga kami naniniwala noon. Ang pagkakaalam ko pa nga ay ito ay gawa-gawa lamang ng aming mga magulang bilang panakot sa aming magkakapatid. Naisip ko pa nga at ng aking kapatid na marahil ay gawa-gawa lamang ng mga malikhaing isipan ng mga nakakatanda. Kaya nabigyang buhay ang mga palabas sa telebisyon, maging sa pelikula. Palagi pang naikwento ng nanay namin na noong bata pa siya ay palagi na siyang nakakaranas ng mga kakaibang kababalaghan tungkol sa kapitbahay nilang ito. At noong na maalam na nga ang lola nitong kapitbahay naming itago na lang natin sa pangalang Noel, na sinasabing bantog ang lola nito sa pangangaswang at hindi na namimili ng aaswangin. Doon guminhawa ang pakiramdam ng mga tao sa aming baryo. Noong unay naging maayos na at walang naging problema sa pamilya namin at sa pamilya ng kapitbahay namin. Kahit pa inaaya naming makipaglaro paminsan-minsan si Noel. Ngunit habang tumatagal, Kuya Bari, ay unti-unti nang lumabas ang magaspang na pag-uugali ng nanay nitong si Noel. At ang isa nitong hindi magandang pag-uugali ay noong minsang ginabi na kami ng uwi. Dahil nga sa paglalakwatsa sa bundok para manguha ng mga prutas at maligo sa ilog. Noong malapit na kami sa bahay ay natanaw namin ang nanay nitong si Noel sa harap ng kanilang bahay at tila galit na nag-aabang sa anak nito. Kasama kami ni Noel ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Nang tuluyan na ngang makalapit si Noel sa kanyang ina, ay walang pagdadalawang isip na pinalo ito ng kanyang ina nang bitbit nitong patat at padabog na sinara ang kanilang pintuan. Rinig na rinig pa namin ang pag-iiyak ni Noel sa loob ng bahay
habang pinapalo ito ng kanyang ina. Makalipas ang ilang minuto ay natigil naman ang pag-iiyak na naririnig namin. Kinaumagahan, mag-aalas 5 pa lang ng umaga nang marinig kong may nag-uusap sa labas ng bahay. At kung hindi ako nagkakamali, ay boses iyon na nanggagaling sa aking nanay at tila ba nakikipagtalo siya sa babaeng kausap. Magmula nga ng araw na iyon ay hindi na namin inaya pang makipaglaro sa amin si Noel dahil na rin sa pinagbawalan na kami ni nanay na makipagsalamuha sa kapitbahay namin. Makalipas lang ang ilang araw ay nagulat na lang kami nang pumunta sa bahay namin si Noel at inimbitahan kaming pumunta mamayang alas 4 sa kanilang bahay. Dahil daw sa nagluto ang nanay niya ng handa niya para sa kanyang kaarawan. Noong marinig naman ng kapatid ko ang sinabi ni Noel ay kaagad naman itong natuwa at binati pa si Noel ng maligayang kaarawan. Habang ako naman ay nakatingin lang dito at nagwika ng, hindi pa namin alam kung makakapunta kami sa inyo. Alam mo kasi pinagbawalan na kasi kami ng nanay ko. Baka kasi magalit ang nanay mo sa amin. Ay, hindi ganun. Hindi naman galit si nanay. Sa totoo lang, siya pa nga ang nagsabi sa akin na papuntahin kayo sa bahay mamaya. Wala naman kasing pupunta na ibang tao sa bahay namin kundi kayo. Wika pa nito sa maamong mukha nito. Sandali pa akong nag-isip at nakapagpasya na ngang magpaalam sa aking ina. Ngunit noong magpapaalam na sana ako sa aking ina na kung pwede ba kaming pumunta sa bahay ni Noel dahil nga kaarawan nito at may handaang magaganap. Doon na nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng aking ina at nagsabi ng, "Hindi kayo pupunta sa bahay nila. Bakit? Wala ba tayong pagkain dito sa bahay at kailangan nyo pang pumunta sa ibang bahay para lang makikain?" Bulalas pa nitong wika sa aming magkapatid. Kaya naman, nang lingunin ko ang kapatid ko ng mga oras na iyon, ay naupo lang ito sa isang sulok ng bahay namin at nagmamaktol sapagkat gustong-gusto nitong pumunta kami sa bahay ni Noel. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong nagluluto na ng hapunan ang aking ina, ay agaran kaming lumabas sa likurang bahay upang pumunta sa kapitbahay naming may handaan. Teka, saan tayo pupunta? Bakit tayo dito dumaan? Bukas naman ang daanan doon sa harap ah. Tanong ko pa sa kapatid ko. Shh! Huwag ka na nga magtanong. Makikita kasi tayo ni nanay pag sa harapan tayo dumaan. Bulong ko sa kanya. Habang nagkukubli kaming papunta sa bahay ni Noel, ay payuko-yuko pa kami ng lakad para makapagkubli sa nagtataasang talahiban. Nang sa ganoon ay hindi kami mahuli ng aking ina. Natatanaw kasi mula sa kusina ang daanan sa likuran. Kung kaya kinailangan naming magkubli para hindi kami mahuli ng aming ina. Makalipas
ang ilang sandali ay nakarating na nga kami sa bahay ni na Noel. At doon nga ay nadatnan namin ang nanay nito na nagluluto ng nilagang baboy. At napansin ko pa rin na tila ba napakaraming mga iba't ibang putahe ng ulam ang nasa hapagkainan nila noong makapasok na kami. Ngunit ang nakapagtataka lang ay wala silang ibang bisita kundi kaming dalawang magkapatid lang ang naroroon sa kanilang bahay. Kaya naman hindi ko na napigilan pang magtanong sa kaibigan kong si Noel. Noel, bakit parang wala atang ibang tao dito sa inyo? Tapos ang daming inihanda ng nanay mo? Yun ba? Mamaya pa kasi dadating ang ibang bisita ni nanay, kaya kayo na lang muna ang kumain. Alam mo, gagabihin daw kasi ang mga kamag-anak nila nanay. Sagot ni Noel at pangising-ngising nakatingin sa amin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay agad akong napalingon sa kapatid ko na sumasandok na ng pagkain. Kaya naman, agad na rin akong sumandok ng sa akin para makabalik na rin kami kaagad bago makatapos si nanay sa pagluluto ng aming hapunan. Habang kumukuha kami ng pagkain ay napansin kong tila ba hilaw pa ang ulam na niluto ng nanay ni Noel. Sa dahilan na nakita kong may dugo pa ang iilang karning nasandok ng kapatid ko. Kaya hindi na ako kumuha pa at sinaway ang kapatid ko na huwag nang kumuha ng karne. Matapos kaming kumain, ay agad na kaming nagpaalam kay Noel at sa nanay nito na ng mga oras na iyon ay abala pa rin sa pagluluto. Noong makapasok na kami sa aming bahay, ay agad nang nagtanong si nanay kung saan kami nanggaling. Hindi naman kami nakasagot pa at napaupo na lang sa gilid. Nang biglang may narinig kaming mahihinang huni ng ibon at mga umaalulong na mga aso, at sunod-sunod naman ang narinig naming may mga kalabog sa bubungan ng kapitbahay namin. Napasilip naman kami sa siwang ng bintana nang may bigla kaming natanaw na ibon na kakaiba ang laki at ang lapad ng mga pakpak nito. Nang sa walang ano-ano ay biglang naging mga maiitim na tao at tila ba kilala ito ng nanay ng kapitbahay naming si Noel. Maya-maya'y nakita namin na nagpapalinga-linga pa ang nanay ni Noel sa bandang likuran ng bahay nila at agarang pinapasok ang 3 babae at 2 lalaki. Nang tingnan ko naman si nanay, ay pati siya ay hindi makapaniwala sa mga nakikita at napatulala na lang. Kaya naman, sa takot ko ay agad kong naikwento sa aking ina na pumunta kami sa bahay nila Noel. Noong malaman niya naman ang ginawa naming magkapatid, ay nagalit siya at pinagtatalakan kaming magkapatid. Kinabukasan, nagising na lang akong masama ang aking pakiramdam at nilalagnat na kaming dalawa ng kapatid ko. Dahil sa galit ni nanay ay nakarinig kami ng katakot-takot na sermon sa kadahilanang sa malala ang lagay ng kapatid ko. Noong tinignan ito ng albularyo ay malapit na ngang mayanggaw ang kapatid ko.
Mabuti na lamang at kakaunti lang ang nakain nitong inihanda ng aswang. Kung kaya agaran itong nagamot ng albularyo. Dahil sa galit ng aking ina ay walang pag-aalinlangang sinugod nito ang kapitbahay naming bantog na aswang. Subalit, noong makarating na ang aking ina at kumatok na ito sa bahay, nalaman na lang niyang wala na umano roon ang mag-ina. At noong tignan ang loob ng bahay ay wala na ang mga kagamitan nito. Wasak na rin ang loob ng bahay na parabang sinadyang sirain iyon ng kung sino man. Magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na kami muling nakaranas pa ng mga kababalaghan. Naging leksyon sa amin ito ng aking kapatid at magpasa hanggang ngayon ay hindi po talaga namin ito malilimutan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Roger. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.